chapter 6, verse 38. Give and it will be given to you. They will pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, and running over. For by your standard of measure, it will be measured to you in return. All I can say is, doon ay blessing sa pagpanghatag. So, this time, ang context sa atong passage, si Jesus, nag-encourage siya sa freedom, sa pagpanghatag na walay kahadlok. No? Jesus encouraged the freedom to give without fearing. Fearing that we will become the loser in giving. Usahay ang ato ang thinking, murag kansi man ko kung ako ning tagaan akong silingan. Kamay ra ba ni ako Kung inyong sabton pag-ayo ang context sa passage, nagaisgot si Jesus kabahin sa pagpanghatag, not particularly only sa church, kundi sa iyahang isig kaingon. So si Jesus, He encouraged the believers that we are to give without fearing that we will lose in giving. Nagdasig siya nga, dili ta mahadlok panghatag nga basi makalkansi ta. Gusto niya nga ma-set free ta sa anak nga panghunahuna kay basin mo niya mahadlok na tang manghatag og daghan abot sa panahon. He will return more to us in one way or another. Do you remember nga namoy gitagaan? Pero ang return wala sa iyahan na asa laing tao gikan. Ang return dili specifically nga ang atong yung gitagaan siya gid ang mubalos. In other way pwede siya himuon. Ingon mo na encouragement ni Jesus. And sometimes and most of the times we receive more than we give. Dili lang so much sa ato ang material things nga ginahatag. Siyempre included ang gugma nga atong ginahatag sa atong isig katawo. The blessings, and even forgiveness. Dili lang particular ang pagpanghatag sa atong salapi. It also includes sa ato ang forgiveness. Paunsa ang atong paglilis, paunsa ang atong pagpanghatag sa pagpasaylo sa atong mga kaigsuonan. Dili ta mahimong pildi kung muhatag ta sa mga butang sa pamaagi sa Dios nga mahimo ta generous. Sa English version, na ay word, kung atong tanawon ang English version, na ay word dito nga love, akong subay ang context sa nanong giingon ani pagsulti ni Jesus nga ingon sa dinha sa verse kung inyong natawon ingon siya they will pour into your lap a good measure. So akong gilantaw ang context sa passage nga nung gigamit ni Jesus sa Bisaya nga version wala na siya gisulti. Pero dito sa NASB version nga nearest sa original nga language, naa siya word nga gigamit lap. Ako gilantaw sa internet, ang lap is kanang katong dinidip sa tuwang paa. Unya, ang mga Jewish people sa una, the way they dress, katong bitang tatas nga robe, bitang nga abot sa ilahang tikod. Katong mga sinina, mga usahay makita naman po natin nasa itong palibot. Partikular sila yung bulsa. Pero ang measurement nga giingon ni Jesus, kung mahatag daw ta, the same measurement nga ibalo sa atong isig katawo, o kunya magsubra pa nga sama sa ato ang ibutang sa ato ang paahan. Ang komentary nag-ingon nga kanang taas nga tela sa atong sinina, ato na siyang pikon. Kanang bitang magbuyos bitaw ta inig kanang ay mga program nga inig musalutag ilabay nga mga kindi ato aspato na nato sinina kay ato isalo. Isabot na siya ana, pikon na siya, unya muawas to dito, mupuno to. Sa atong panahon karon wala man tay isuot ngin ana. Ang atong ma-compare ana is ang atong pocket, ang atong bulsa. Pero sa original ang context niya, kung sa ilahang konteksto kaniadto gituduan sila ni Jesus nga kung hatag ta sa atong isig katawo, the same measure kay balik sa ato nga musubra pa gani nga ibisag ang atong sinina atong pikon. Sa luro nato ang katong tanan nga gihatag, muawas pa. Imagine ka ng imong sinina gikan dinhi imong ibuyos daghan kaayo. So inana ang context, wala man tayo inana karon kay dili man inana ang ato ang way of kanang panangit. Ato lang i-compare sa lahang panahon kaniadto. So as of now, ang context ani ang atong mga bulsa. Kung sa ang atong gihulbot sa atong mga bulsa,
i-convert na siya sa goods or unsa ba para sa itong mga silingan. No? Silingan. Kaya ang context, ano din man sa simbahan, silingan. The same measure, yung awas hasta natong bucket. While nag-iimbestiga ko sa mga passage, dunay nag-inusarang nga suko si Jesus. Sa Luke chapter 6, verse 38, ingon sa dinha, give. Dunay single imperative word nga naa diha. It's the word give. The Bible has a lot to say about giving. And giving indicates the focus of our hearts. Kaning pagpanghatag, magpakita na siya o kanang pruweba kung unsa ang sentro sa atong kasing-kasing. Giving money, giving love, giving forgiveness. It indicates the focus of our hearts. Kaya kung dili ganita mo give of forgiveness, therefore, what's ay focus sa atong heart? Hello? Hatred. Pwede, di ba? So, ang Biblia, nagasulti ka nato nga bisan sa atong pagpanghatag, it indicates the focus of our hearts. And it is helpful nga makita nato ang daghang pamaagi nga mausubara nato how we spend our money, how we give our love, how we release forgiveness. And our love for God and His Word will show up in how we give our money away. I would like to affirm and comment sa kasing-kasing sa Tagabato, Kamakubi. Kaya doon na mo'y gitabangan nga nag-eskwela din not only with the partnership of the project, pero na amo'y gisuportara sa simbahan mismo, especially in the life of Pastor Iyo. Kaya doon naman mo'y ginahimo nga special offering every one Sunday in every month. So, doon na mo'y focus, nag-indicate ang Kamakubi nga doon na mo'y desire nga mutabang sa inyong mga estudyante po din. And I do hope nga maduwagan pagid na siya in the future. Now, makita mismo the way we spend our money sa atong focus. O kunya, makita po kung saan atong gugma kay Lord the way we spend our money. Man sa pag-unsa, pero makapanghinambog yun da sa sikain. Grabe ang ilahang desire sa paggamit sa ilahang mga resources para sa kingdom ni Lord. Imagine, di pa, pundo minito o libre. Pagkaon, libre mo, gasto lang may gamay kung panalitan gusto pag-make extra ng mga food. So, it indicates the focus of our hearts and kanang willing ta mo give away sa atong money para sa kingdom. Kamu po, pwede po na natong mahimo din kita the way we support the church para sa iyang kingdom. Now, let us look at the textual investigation. Nganong nagsugo man si Jesus nga mohatag? Why God gave them the command to give? First and foremost, it is only because God owns everything. Wala gila yung tag-iya aning nga sa ato. Ikan din si Ginoo. The reality is that all we have or all they have sa ilahang panahon kaniadto, it is from God. And as we give for God's glory, sacrificially, generously, and joyfully, God promises blessings. Dili yun mahimong pobre or purdoy, kaluluoy ang taong maghihatagon. Dili lang ta parehas ng level. Kaya na may uban nga dato yun sila. Na may uban nga dili kaya dato. Pero but when we give, na-give blessings. Dili lang ayo na ikaw para sa uban. Pero na-give blessing. Mabati kinato ang blessing. In our giving for the glory of God, we build up treasures in heaven. Diyos mo reward yan itong mga taong naga-bless po sa uban. Ikaw nga naga-bless sa imong tapad, sa imong isig katawo, rest assured that the Lord will also bless you. And when you bless your fellow believers or when you bless the church, when we do that, the Lord promises and assured us that He will reward us. Perhaps the blessing will come on earth, but it will most definitely come in glory. Gitudluan ni Jesus ang mga katawhan niining panahon sa prinsipyo sa pagtanong o sa pag-ani. Di ba? Give and it will be given. Pagtanong, doon na yung pag-ani. Literally, ingon siya sa Luke 6:38,
panghatag kamo sa inyong isig katawo ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mao usab ang gamiton alang kaninyo. Pero nganong gigamit man ni Jesus ang imperative word nga give, i-command nga give? Tungod kay ang mga tawo nining panahon na sa ilang konteksto mga bintahuso o mga hako. Nagpasigar po sa ilahang mga kadato, nagpasigar po sila sa ilahang mga kabtangan. And if we read carefully the preceding text of this passage, Jesus was teaching them about a lot of things. But specifically sa verse 38, si Jesus nagtudlo kanila about giving. Igsoon, pinaagi sa pagpanghatag, makita nato ang atong guma or mapakita nato ang atong guma sa atong isig katawo. Amahan, inahan, usa ka pinaka sentro o usa sa pinakadakong butang na makita sa imong anak ang imong gugma sa iya, pinaagi sa paghatag. Mao ba lang maningkamot gyud daw panginabuhi kay aron nata ihatag sa atong anak. Nga naman, kaya gihigog na magyud kayo nato nga sila. Maningkamot gyud ta nga natay mahatag sa ilang pag-eskwela, maningkamot gyud ta nga natay mahatag sa ilang mga panginahanglanon ng mga silina, bisan ganig nga minyo na nang uban, nakakihapon tayo panahon sa pagpanghatag because we love them. So inana ang gustong magkatunan sa mga Hudyo o sa mga Jewish people na gusto itudlo ni Jesus ay lahat na mapakita nila ang ilang gugma sa ilang isig katawo o sa atong pagpanghatag mapalipay nato o mapahimaya nato ang Dios. Dunay saad nga nakaakibat sa sugo sa Dios o sa sugo ni Jesus kabahin ini. Ingon siya, madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pagani nga magawas ini. Imagine sa original context nga ibuyos nila to, aswato nila to ilang rob niya dito ibutang na ano nga ibang hatag. Daghan kaayo mga panalangin. The more nga atong ikinabuhi ang atong pagkamangihatagon, the more butang panalanginan sa Dios. Kana ang saad sa Dios. Posible sa tawhanon nga panglantaw ang atong ginatagaan wala gyud kabalos. Hello. Usahay maghuna-huna mo guta before ta mo give time, mo give sa unsay pwedeng ihatag nato. Maghuna-huna ta. Ay, wala na siya kabalos nako. Ano magkalas-kalas ng panahon. Usahay mas gaan ang atong panahon muhatag sa kabalutaw na atay madawat in return. Ano man maka-benefit magunta sa ato ang nahimo nga connection sa iya. But no, dili na mo ay gustong himo ni Jesus sa ilang panahon kaniadto. And of course, hantod sa atong panahon karon. Pero posible na siya ngayon ana ang atong mga panglantaw. But rest assured, kung nihatag ta aron mahimaya si Lord, God will bless us in so many ways. Sa atong paghatag usab sa simbahan o sa ministry, sigurado nga madawat nato ang samang ganti. Unya, dunay promise, muawas pagyud ni. Sa English version ingon siya, it will be given to you. They will pour into your lap a good measure. The same sa context ha, akong i-explain niya. Press down, gisansan, shaken. Di ba kanang pagpupras ka or unsa pa na, gisansan na, uyuk-uyukon pa din na siya, parang muruot yun. Di ba kanang bugat yun. Daghan yun sunod and running over. Wawas. Wow. This is a powerful motivation. Usa pili ka nindot o gamhanan nga pagdasig sa ato nga mahimo patang manggihatagon. Generous. Dear brothers and sisters in the Lord, gusto nako nga i-challenge ang tanan. Let us give. Let us give. Let us give. And the Lord will prosper us. Atong i-consider ang paghimo nga mas mahimo patang manghihatagon. As we give for God's glory, God promises blessing. Dili ta pildi, dili ta kansi kung mahatag na. I promise the Lord sa panalangin. Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over.
will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Friends, my dear family, Kamakobi family, gikan sa word nga we can be faithful stewards of God's gift and our giving. Atong ibalhin ngadto sa word nga let us be faithful steward of God's gift and our giving. Gikan sa istorya nga pwede tang mahimong matinumanon nga maghatag sa mga panalangin sa Dios pinaagi sa pagpaambit ani ngadto sa uban, ngadto sa magkinabuhita nga matinud-anon nga mahimo tang kasaligan sa panalangin sa Dios ug ato ning mapaambit usab ngadto sa uban, ilabi na sa ato iglesia. Give, give, give. The same measure will be used. O dili lang na ang panalangin ng Lord mga kasma. Hinaot ka ang kasing-kasing sa Kamakobi magpakita sa kasing-kasing nga ang gihatagod kayo kita sa atong isig katawo o sulod sa iglesia. Dalay ng Diyos na ibutag sa atong tanan.